Mga sangkay, malapit na nga bang maganap ang rapture? Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. At ito pag-uusapan po natin ang patungkol po sa rapture, mga sangkay. Kasi marami po ang nagtatanong, malapit na nga ba maganap ang rapture o tinatakot lamang po tayo nito? Maraming mga preacher na naglitawan ngayon sa social media. Well, pag-usapan po natin ito mga sangkay. And welcome sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So wala po tayong ibang pag-uusapan ngayon, mga sangkay, kundi ang patungkol sa mga nakasulat sa Biblia. This is very important to know kung ano po yung mga biblical information related po sa mga nagaganap sa ating mundo ngayon, kasi lahat po, mga sangkay, ng nagaganap sa ating mundo, especially in our time, ay related na po sa Bible prophecy. So, mas maganda, may alam po tayo, mga sangkay, kung ano po itong nagaganap ngayon sa ating mundo. Marami sa mga pastors, nangangaral patungkol po sa gospel at talagang saludo po tayo dyan. Pero mga sangkay, may mga nakakaligtaan po tayo na ipangaral sa ating panahon ngayon. And good thing nga po mga sangkay na may mga social media influencer, pastors, preachers na ipinapakalat ang katotohanan ito, hindi para takutin ang maraming tao, mga sangkay. Marami kasi iniisip nila na yung iba gumagawa ng content patungkol sa rapture, patungkol sa end time events, para lamang po takutin ang tao. But no guys, ang rapture ay hindi po dapat katakutan. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi dapat katakutan. Itong end time events, hindi po dapat natin katakutan ito. Bagkus ito po ang mag-ignite sa atin na mas lalo pong maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon at paghandaan spiritually ang araw ng special day, mga sangkay, kung saan makakasama po natin ang ating Panginoong Hesus sa araw po ng rapture. Now, mga sangkay, importante na po itong malaman ngayon ng marami sa mga tao sa buong mundo. Kasi, marami pong tao naglilingkod sa ating Panginoon without knowledge about the truth, about rapture. Ang rapture, mga sangkay, ay hindi po mababasa sa English sapagkat ito po ay mula sa Greek word na harpazo. Alright? Doon po talaga ito nagmula, mga sangkay, ang salitang rapture. Ibig sabihin, caught up. Pagdagit sa mga tao na mananampalataya sa ating Panginoon. Yung iba, sinasabi ito daw po ay pag-rescue sa lahat ng tao. Kasi there are many believers na naniniwala na ang rapture ay isang pagsasalba o isang event para isalba yung mga Kristiyano sa paparating na Great Tribulation, kung saan bubuhos po ang galit ng Panginoon sa mundong ibabaw. Kasi at that time, andito po si Antichrist, naghahasik ng lagim, at kasabay po na ito, mga sangkay, ang pagbuhos ng iba't ibang salot mula po sa mga anghel ng ating Panginoon. So, ire-rescue, mga sangkay, ang mga mananampalataya, mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, mga sangkay, para po hindi maranasan ng mga Kristiyano ang kalupitang magaganap sa ating mundo. Ngayon, ano nga ba ang sinasabi ng Bible, mga sangkay, tungkol po sa rapture? In 2 Thessalonians in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, mababasa po natin dito ang event na ito, kung ano nga ba talaga ang mangyayari. The Bible says, "For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord
forever. Ito po yung special event ng church, mga sangkay. May iba hindi naniniwala sa rapture. But again, mga sangkay, ang Biblia, marami pong kasaysayan na nagkaroon po ng caught up. Kagaya po ni Enoch, 'di ba? Kagaya po ni Elijah. Maraming beses, mga sangkay, nangyari ang matatawag po nating caught up or rapture sa Bible. Hindi po ito bago sa Biblia. Pero ang event na ito, mga sangkay, sa mundo is the most special event para sa church. Alright? Sa Tagalog, mga sangkay, mababasa po natin para mas malinaw. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa. Tandaan nyo, just imagine, mga sangkay, imagine niyo na lang, ito ang magaganap at that time. Sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arkanghel. Ibig sabihin, maririnig po natin ang tinig ng arkanghel, isang angel, mga sangkay, at ang tunog ng trompeta. So may tutunog na trumpet at that time ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Di ko ma-imagine, mga sangkay, kung gaano ka nakakakilabot itong araw na ito. And kung ikaw ay hindi naglilingkod sa ating Panginoon, malamang sa malamang kikilabutan ka sa mga event o mga kaganapan dito. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Can you imagine, mga sangkay, kung paano po magaganap ito? Yung mga patay, mauuna silang mabuhay, mauuna po silang sasalubong sa ating Panginoon. Bubuhayin, bubuhayin, ibig sabihin magkakaroon po sila ng katawan. At sa Bible, ito po ay matatawag po nating glorified body. Isang katawan na hindi na po nasisira. Hindi na po katawan na katulad natin ngayon na namamatay. In verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ito po yung clear picture kung paano po magaganap ang rapture sa araw na yon. So kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, maging excited ka. Dahil ito po yung future ng church. Kung maabutan ka mang buhay, natutunog ang trumpeta ng Diyos, well, mawi-witness mo kung ano po ang mangyayari nun. Mga sangkay, una muna mabubuhay yung mga patay, then sunod na po tayo mga buhay pa kasama ng mga binuhay. At sasalubong po tayo sa himpapawid, sa alapaap. Ayan po, mga sangkay, titipunin tayo sa alapaap. At pag nangyari ito, mga sangkay, habang nagaganap ang rapture or habang kinuha na po tayo dito sa mundong ibabaw, ang mundo naman, mga sangkay, may chaos, nagkakagulo. And just imagine, milyon-milyon na mga tao ang mawawala sa ating mundo. Hahanapin nila, asa na ba yung mga tao yun? Bakit bigla na lamang nagkaroon ng pagkawala ang ganung kadaming tao? Then, mga sangkay, to the rescue at the time, si Antichrist. At ayon po sa Biblia, madami pong maluloko at that time. Mabobola ni Antichrist at susunod sa kanya, mga sangkay. Then, magaganap na nga po at that time, after ng rapture, yung tribulation. Ito po yung teorya, mga sangkay, ng pre-tribulation. Pero kung akong tatanungin, mga sangkay, mas gusto ko pong maganap yung mid-tribulation or magkaroon po muna, makakita po muna natin yung paglabas ni Antichrist, then rapture. Mas maganda sana yung ganun. At least makikita pa natin, oy, andito pala si Antichrist. Ito pala talaga siya. Kasi ngayon, naniniwala ako, mga sangkay, and many Bible scholars and preachers and eschatology teacher or preacher, naniniwala sila na si Antikristo ay nandyan na. Pero ang pumipigil nito, mga sangkay, ay tayo. Tayo mismo. Tayong church. Ang Holy Spirit ng ating Panginoon na kung saan nasa church, ito po yung pumipigil. Ayon nga po sa Bible, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 6, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Ang nag-holding back neto, mga sangkay, kung bakit hindi pa po lumalabas itong si Antichrist, ay yung church. Ang Holy Spirit na nasa church. Alam ni Antichrist
na andito pa tayo, kung kaya't naniniwala, mga sangkay, yung mga naniniwala, no, sa pre-tribulation, na itong Antikristo ay nandito na. Pero hindi pa nire-reveal dahil nandito pa po tayo. Nandito pa yung church, mga sangkay. Now, gaano ba tayo kalapit na sa rapture? Wala po kasing binigay ang ating Panginoon sa Bible. Wala pong information. Walang any information na exact date. Pero nagbigay po siya, mga sangkay, ng mga signs. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, naririnig na ba natin? Nararamdaman na ba natin? Nakikita na ba natin ang mga senyales na malapit nang babalik ang ating Panginoon? Malapit nang maganap ang caught up o rapture? Marami pong mga sign, mga sangkay, ang continuously nagaganap up to now. No? At ang very common na senyales, mga sangkay, yung wars. 'Di ba? Common na common 'yan. Matagal na pong panahon na nagaganap 'yan. Yet until now, wala pa pong rapture, mga sangkay. Pero ngayon, sa stage po natin, nakikita po natin, mga sangkay, na sabay-sabay na pong nagaganap lahat ng mga senyales na ito. Pero ano sabi ng Biblia? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Anong ibig sabihin na ito? Maging ready lamang po tayo. Wag po tayo magdebate about sa timeline ng end time events or rapture. Wag po kayong maging dogmatic. Ako post-trib ako, ako pre-rat ako mid-trib ako. Wag. Let us all be prepared and be ready. Kasi anuman ang kalagyan, mga sangkay, ng end time events, may rapture po na magaganap at kailangan lamang po natin maghanda anumang oras. Ngayon na nakikita na po natin ang mga sign, wag po tayong matakot, bagkus maging excited po tayo. Alright, so ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Wag nyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.